Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Mapagpalang araw kaagapay, happy Wednesday po at welcome dito sa Serbisyong OFW sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito po si Absidy Ferrer at magkakasama na naman po tayo sa mahigit kalahating oras. Nasa ang panig ko man ang mundo ngayon kaagapay, we hope na nasa mabuti po kayong kalagayan at abangan nyo nga po mamaya ang ating makakapanayam ngayong araw. Pero bago po yan, syempre babati po muna tayo ng magandang umaga sa mga nakikinig sa 1143 DZMR Santiago, Isabela. Happy listening din po sa mga nasa 1233 DYVS Bacolod at sa kanilang production staff on duty sa 1116 DXAS. And kaagapay, bukod nga po sa radyo, tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa fabc.ph, Pinoy Connection, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, itype nyo lamang ang 702 DZAS FEBC Radio TV at mag-subscribe na po kayo. At kung sa TV naman po, tayo napapakinggan at napapanood na rin po sa cable channel 185 sa Signal. At ito po yung partnership natin with GCTV. At dahil nga po Wednesday po ngayon, itatampok po natin ang ating mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa para ibahagi ang kanilang kwento, karanasan, testimony, at kung paano sila tinulungan at sinamahan ng Lord sa kanilang journey. Kaya huwag na natin patagalin pa at makakasama natin ngayong umaga ang ating kababayan mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Siya po ay isang OFW doon na nagtatrabaho na for 18 years. Let's all welcome po si Miss Ruby Rose Unarce. Hello po, Miss Ruby. Salamat po sa pag-unlock po sa aming invitation at sa availability niyo po para sa aming program. Kamusta po? Blessed na blessed po sa biyaya po ng ating Panginoon. Salamat din po sa inyo pong pagbibigay ng time para po na ma-interview din po ako. Isa po itong napakalaking privilege po na yung makapanayam po ninyo. Yan po. Maraming salamat po. So, kamusta naman po yung situation po dyan sa Jeddah, Saudi Arabia po? So far po, mabuti naman po yung situation namin dito sa biyaya ng ating Panginoon. Tunay na siguro po dinala po talaga tayo dito ng Lord para dito niya tayo gamitin at pagpalain lalo ng ating Panginoon. Yun po. Yung pong yung COVID situation po dyan, kamusta po ba? Thanks God po kasi pababa po ng pababa. Kahapon ang positive na lang po dito is 148 na lang siya. So napakaganda po yung yung response po kasi dito ng mga tao po. Kasi since po kasi nung nagsabi sila ng may vaccine, although nandun dati yung takot kasi yung pag-aalala na ano ba yung magiging outcome sa atin, yung vaccine na ito. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, at saka siguro doon na rin sa mga protocols kasi nila rito. Napakaganda kasi dito, pag sinabi kasi nila, ganito yung gawin natin. So yun talaga yung pag nagsabi kasi sila rito ng batas, wala kasing makakabali. Pero gusto ko po yung nila, yung kung paano po sila magpalakad dito ng kanilang batas. Kasi pag sinabi nilang vaccine lahat at wala silang pinipili at libre lahat ito. Kahit po yung mga kababayan din po natin na walang mga papel, nabigyan din po sila lahat ng vaccine. So ngayon po nasa 98% na po yung na-vaccine dito, Wow. pati sa second dose. Yes po. Na-vaccinated na po ba kayo? Yes po, complete na po. Ay, wow. Praise God po, Congrats po at na-vaccinated na nga po kayo, no? So, yes, thank you.
So, going 18 years na po kayo dyan sa Jeddah, Saudi Arabia, no? Pero, Yes po. siyempre, may mga namimiss po kayo dito sa Pilipinas. Ano po ba yon? Tagasan po kayo dito sa Pilipinas? Taga Cagayan po ako, sa Mhm. Ballesteros po yung town namin. Mm-mm. Siyempre po yung namimiss ko dyan, yung mga anak ko po na naiwan ko, yung nanay ko, yung family. Mm-mm. Sorry po kasi mababaw po talaga yung luha ko. Yun po Okay yung lang mga po. namimiss ko. Ngayon pong pandemic, paano po yung naging communication po ninyo sa kanila na malayo po kayo na nagtatrabaho dyan sa ibang bansa po? Yun po, lagi ko po silang mini-message, lagi ko Mm-mm. silang tinatawagan na lagi akong nagpapaalala sa kanila na kailangan ganito yung gawin ninyo, kailangan mag-iingat kayo kasi yung sitwasyon natin ngayon, kahit na may pera ka, hindi ka pwedeng mag-uwi. Kasi lalong-lalo na po, kasi last year lang din po kasi na-lockdown na po ako diyan, nagbakasyon po ako before ng lockdown. So na-lockdown po ako diyan ng 8 months. So kahit ngayon po, kahit na gusto mong umuwi ulit, kasi dati po yearly na po talaga akong umuwi. So hindi po makauwi-uwi kasi sa bukod sa mahal yung ticket, tapos nandun pa na lalong-lalo na po ang sitwasyon po ninyo ngayon diyan. Kaya ang tanging ano ko lamang po, pinanghahawakan ko na lamang po yung nagpe-pray po ako kay Lord na sabi ko, Lord, kayo po yung yung mas makapangyarihan na ako lang po na kayo yung mag-iingat sa aking mga anak, sa aking pamilya. Yun po. Yun po yung lagi ko pong pinagpe-pray kay Lord. Tsaka thank you Lord kasi nandoon yung kanyang gabay lagi. Kasi nagka-COVID din po kasi yung panganay kong anak. Last week lang po siya naka-recover. Pero bago po siya nagkaroon ng COVID, na-vaccine na rin po siya, naka-second dose na rin po siya. Kaya salamat sa Lord. Kasi ibang-iba po kasi talaga pag ganyan na naka-vaccine ka na. Kasi parang Opo. na lang siya, parang trangkaso na lang po kasi pag may vaccine ka. Opo. Yun Kagaya po. nga din po. Opo. Kagaya nga din po ng mga payo at paalala sa atin ng mga health workers na extra layer of protection po ang vaccine. Diba? Hindi po siya gamot pero extra layer of protection. So, Yes po. paano po ba at what year po ba kayo pumunta dyan sa Jeddah, Saudi Arabia? At paano po yung naging proseso po nito? Year 2003 po ako nagpunta dito, unang pumunta po dito sa Saudi Arabia. Dati po kasi wala naman po ako kasing plano na mag-abroad kasi lalong-lalo na po noon na sabi ko Saudi, parang ang hirap kasi di po ba pag sinabi kasing Saudi kasi noon, laging maraming mga bali-balita. Pero wala po kasi sa plan ko talaga yung pag-a-abroad po kasi may mga trabaho din po akong napapasokan dati diyan. Ano po ba yun? Ano Tapos po yung trabaho niyo po before, bago po kayo tumungtong sa Jeddah, Saudi Arabia? naging po kasi ako diyan, naging tindera po ako diyan sa diyan sa may Robinson, Manila po. Taga-Xerox po ako diyan sa mga ng mga papers. Siguro po sa kasi Xerox dun sa mga sa mga aplikante dun sa mga papers nila. Tapos nakakausap ko sila hanggang sa naengganyo na rin po ako dun sa mga uy, mag-abroad ka. Dati po kasi may mga singer din po na yung banda po na papunta na sumasakay sila sa barko. So ngayon, ini-encourage po nila ako. Sabi nila sa akin, marunong ka naman palang kumanta. Sabi gano'n sa akin, mag-practice ka tapos mag-join ka sa banda namin. Ganun po sila sa akin. So ngayon, parang ako nainganyo ako, maganda kaya sa abroad, lalong-lalo na siguro pag sa barko, yung ganun. Pero takot po talaga kasi ako Tapos yung po, may mga nag-encourage sa akin. Pero yung unang nag-encourage po sa akin na mag-abroad, yung pinsan ko na laging tumanda na lang po talaga siya sa abroad. Hanggang sa ngayon, nasa France naman po siya ngayon. So ngayon, nung nag-encourage po niya ako, ayaw ko po talaga mag-abroad. Pero doon po nga sa naging trabaho ko, yung last na trabaho ko po, doon po ako na-influence kasi siguro dahil sa lagi kang nandoon ang kausap mo, yung mga nangingibang bansa. So parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabi ko, bakit kaya hindi ko rin i-try kahit na isang beses lang. Yung ganun po ako. So una kong apply po talaga noon is sabi ko mag-Japan. na po yun.
Opo, kasi sabi nila, mag-senior ka, yung ganun-ganun po. So ngayon, nag-apply po ako na papuntang Japan sa mga recruitment agency, sa mga nagpupunta po kami, nagjo-join kami, audition na yan, ganun po. So ngayon, hindi naman kami, kasi hindi rin ako seryoso dun sa pag-a-apply ko. Hanggang sa yung auntie ko kasi, meron siyang recruiter. Tapos yung auntie ko, nakaalis siya kaagad-agad. Tapos ni-recruit din niya ako. Sabi niya mag-abroad ka kasi kailangan nila sa Kuwait ng ng mga waitress, sabi niya gano'n, kahit sa Dubai daw. So nag-try naman po ako. Tapos yung unang interview namin nung may dumating na mag-interview na Arabo, hindi po kami nakuha kasi yung una pa lang nilang pinuntahan na agency, marami na silang nakuha doon, parang dumaan na lang sila doon sa agency na may hawak sa amin. Tapos nung sabi ko gano'n, parang ang tagal-tagal naman. So nagsabi ako doon sa agency na sabi ko, ma'am, sabi ko pwede bang na lang, kahit DH na lang. Sabi ko gano'n. Ayaw nga po nun yung yung manager sa sa agency. Sabi niya, wag, mag-antay ka na lang kasi sabi niya gano'n, may mga interview pa naman. Sabi ko, hindi po, sabi ko gusto ko po kasing makaalis. Tapos nung nung may nag-interview po sa akin, by phone po, tinawagan ako. Nakuha naman po ako. Parang ang bilis-bilis nga po eh. Tapos syempre, nung malapit na akong paalis, nandun na nagpipray na ako kasi sabi ko, ano kaya yung magiging buhay ko doon? Sabi ko, ganun, hindi ko alam kung paano yung magiging trabaho ko, kung ano yung magiging sitwasyon ko. Ganun po ako kasi hindi po kasi ako sanay din talaga na magtrabaho sa bahay. Pero nag-pray na lang ako, sabi ko, Lord, kahit mahirap yung trabaho, sabi ko, basta bigyan mo ako ng mabait na amo. Okay na sa akin yun. Tapos yun po, nakaalis po ako 2003 po, October 4. Kaya malapit na po akong mag-18 years dito. Wow, praise God po, Praise God po dahil gano'n na po katagal. Kumbaga, ang dami niyo pong dinaanan na nag-try po kayo pumunta ng Japan nung una. Tapos, nag-try din po kayo sa Dubai, pero hindi rin po kayo natanggap. Pero ang plano po pala ng Diyos, makarating po kayo dyan sa Saudi Arabia. Dyan po pala kayo niya dadalhin. So, Yes. nung nag-start po kayo bilang domestic worker dyan sa Saudi Arabia, ano po yung mga naging challenges at adjustments niyo po dyan sa work niyo? At paano niyo po ito napagtagumpayan? Marami pong challenges na dumaan po sa akin dito. Kasi po nung bago-bago pa lang po ako dito, syempre nandun yung pag-a-adjust unang-una po sa trabaho. Ang ipinagpapasalamat ko po sa Lord kasi nung dumating po ako rito, meron pa akong nandito na sa mga amo namin na mag-asawang taga-Pangasinan po, si Kuya Bernie at si Ate Ami. So Ilocano din po sila. So parang hindi na ako nanibago. Tapos yung mga kapatid ng amo ko namin, mga Ilocano din po yung kanilang mga katulong, taga-Cagayan din po, si Ate Edna, sila pong mag-asawa, ganyan. Marami po kami noon. So, nung dumating po ako dito, syempre hindi po ako sanay sa ganun kahirap na trabaho from morning hanggang gabi na nagtatrabaho ka pa. May pahinga man po, pero alam mo yung syempre pag ganyan na hindi ka naman sanay na trabaho ng trabaho, hanggang sa dumating pa po na natutulog na lang ako eh. Yun pa rin po yung napapanaginipan ko, nagtatrabaho ako. Kaya pag nagigising ako, pagod pa rin ako, parang di po ako nakapagpahinga. Ang dami ko pong challenges po dito. Pero unang-una po talaga, nung dumating po ako dito, tanong ko kaagad nun kay Ate Ami, Ate Am, wala ba dito, sabi kong, yung mga church, ganyan na pwedeng pagsimbahan. Sabi niya, wala dito. Sabi niya ganun sa akin. Medyo may pagkataray po siya. Wala ditong ganun. Sabi niya, bawal yun dito. Ganun siya. Tapos sabi kong ganun. Pero nagpipray po ako lagi kasi nung po kasi, bata pa po kasi ako. Nakakarinig na ako ng Word of God. Pag ganyan po na may nagba-Bible study lagi dati sa lola namin. So, parang hinahanap-hanap mo talaga yung salita ng ating Panginoon. Parang, parang kulang. Ganun po yung pakiramdam ko noon. So, nung po, hanggang sa mabait po yung amo kong babae. Napakabait po niya kasi para po silang mga magulang ko lamang po. Ganun. Yung edad po nila. Kaya lang po, yung amo ko po kasing lalaki, siguro po, bata pa po kasi ako nung dumating ako, syempre rito, lang po ako ng 24. Magto-25 lang po ako noon.
Tapos nung siguro mga 1 year pa po ako dito, okay pa naman po siya, pero dumadating po kasi yung mga time na sabi niya kasi noon sa akin kahit daw ano yung gusto ko, ibibigay niya, yung gano'n. So, natatakot po talaga ako, pero nagpe-pray ako, nagiging strong po talaga ako kasi sabi ko hindi po puwede na ganito. Thanks God, dumating din po yung katulong ng anak nila noon, si Lendolina, Pilipina din po siya, Muslim po. So ting noon, Miyerkules, dito nila iniiwan si Len. Kaya nagpapasalamat din ako kay Lord kasi parang meron akong protection talaga na binibigay ni Lord. Kaya sabi ko ganun kay Len pag ganyan na mag-aakyat po ako ng merienda. Sabi ko, Len, halika, samahan mo ako, sabi ko sa taas. So nandoon na natatakot po ako noon, pero nagpe-pray po talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kayo po yung mag-iingat sa amin dito. Ganun po. Hanggang sa naman po, na-overcome ko naman po lahat yung mga na yon, yung mga pagsubok na yon. Kaya thanks God. Opo, no? Praise God po at nalagpasan niyo po yung challenge po na kinaharap niyo yun. And paano niyo po siya na-overcome? Sa paanong paraan po? Ano po yung ginawa niyong hakbang nung mga time po? Nung nabuksan ko na po yung gate, magkasama rin po kami ni Lynn na tumakas kasi sabi niya, nung una po kasi siya talaga yung nagpaplanong tumakas. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging buhay ko sa labas, ganon. Kasi, di ba, Saudi dito, tapos basta parang, ewan ko, ang lakas-lakas po ng loob ko na gawin yun kesa naman sabi ko sa may mangyari sa akin kasi parang natatakot din po ako dun sa mga sinasabi nun ni Kuya Bernie na may ganyan dati dito, sabi niyang ganon na binabae lang siya ng amo niya tapos hindi na siya mahanap, sabing ganon kasi syempre driver po siya, marami po silang mga kwentuhan ng mga driver pag nasa labas po yan sila pag sila magkakasama. Tapos Miss Ruby, kamusta naman po yung naging buhay nyo after nyo po tumakas po doon sa situation na yun? Ngayon po. Siyempre po nung una, mahirap po, nakakatakot. Nakakatakot. Alam niyo po yung may time pa po noon na halos kahit sa sa bintana, doon sa pinuntahan namin noon na bahay. Ayaw ko pong dumungaw kasi baka mamaya may pulis na naghahanap sa amin, yung ganun po, nakakatakot po talaga as in. Tapos pray lang po ako ng pray kasi sabi ko, Lord, sabi ko ganun, ingatan niyo po ako, gusto ko lang makauwi, gusto ko lang makasama ulit yung mga anak ko. Yun lang po, yung prayer ko noon, hanggang sa, yun po. Pero paano po yung naging communication nyo with your family during that time po? Mahirap din po. Kasi nung time na yun, tinapon ko po kaagad yung SIM card ko. Kasi yung SIM card po kasi namin dito, naka-registered po yan. Kaya pag ganyan po kasi na alam nila. So, tinapon ko po kaagad yung SIM card ko nun kasi yun po yung sabi ng ng mga kasama ko. Tapon mo kaagad yung SIM card kasi sabi niya ganun, pag tinawagan ka nila, mabilis ka lang nila, sabi niya ma-detect kung nasaan ka. So, nung tinapon ko po kaagad yung SIM card ko. So, nung time na yon, yung natirhan po namin, kila Ate Lelet po, sabi niya ganun, sige mag-message ka sa pamilya mo na nandito ka, ganito yung nangyari sa'yo, ganyan. Kaya nag-message po ako nun sa kanila, hindi pa naman po ganun dati ka ang cellphone sa atin Di po ba, call lang noon, wala pang mga video call, ganun lang po. Tapos ang mahal-mahal pa dati ng tawag. Ganun po. So paano po kayo tinulungan ni Lord na makatawid po from situation yung yun? Paano po? Nung time po na yon, nakilala ko po kasi yung naging partner ko po dito, si Chris. Ang nangyari po talaga, nagkaanak po talaga ako dito. Yun po, yung si Raven na po yung naging anak ko rito. Tapos nung time na nanganak po ako, naging sakitin po yung anak namin. Hanggang sa na-diagnose po siya na meron po pala siyang epilepsy. So, nagpipray po ako, sabi ko, Lord, sabi ko ganun, kayo na po yung bahala sa anak namin. Kasi nung time po na nag-seizure siya, sa totoo lang po, akala ko po, hindi na siya mabubuhay talaga as in kasi ilang beses, tapos dinala namin siya sa mga hospital dito. Hanggang sa sabing ganun, dalhin daw po namin siya sa specialista dito po sa may Dr. Ragaban Hospital po kasi nandun yung mga specialista. So, kinabukasan pa namin siya nadala.
Hanggang sa sumunod naman na-diagnose sa kanya, meron na naman siyang butas sa puso. Ang dami po talagang pinagdaanan talaga. So, nung una po, sinasabi ko siguro parusa to sa akin kasi nagkasala ako. So, inaamin ko naman po. Sabi ko, Lord, sabi ko, patawarin mo ako kasi nagkasala ako sa'yo. Tapos nung time po na yon, sabi sa akin na naman ng mga nakilala ko po dito na naging kaibigan ko, sabi niya, ano kaya kung ipa-dedicate mo yan? So sabi kong ganon, saan ko siya pabibinyagan? Sabi kong ganon, yun po yung tanong ko. Sabi niya, dun sa may born again, sabi niya, dun sa may kapitbahay namin, pumunta ka, sabi niya sa Friday, sabi niya ganon, pumunta tayo. Sabi niya. So yung naging ko po noon, yung naging plano ko po noon, pag nabinyagan si Raven, hindi na po kami babalik dun sa church. So unang punta namin, ang nauna po kasi noon, worship muna eh. Opo. Tapos nung nag-worship na, nung nagkakantahan na, parang na-miss ko talaga yung si Lord. Tapos, nung kumakanta na kami, iyak po talaga ako, hindi ko na malayan na grabe na yung pagbuhos ng luha ko. Humingi ako ng tawad kay Lord. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Sabi ko, pagalangin ninyo yung anak ko. Sabi ko, gano'n. Kung ano man yung mga karamdaman niya. Kasi nung time ko na yon, 1 taon na po nun si Raven. Tapos, alam mo yung yung malambot po siya, yung parang hindi pa siya makalakad. Gapang pa lang po siya, samantalang 1 taon na po siya. So ngayon, nung time na po na yon, yung plano ko po na na pag natapos yung binyag niya, hindi na kami babalik. Hindi po nangyari. Tapos nung natapos po yung lunch po namin, kasi may mga lunch po kami dito eh. Pagkatapos ng worship, nagla-lunch. Di ngayon, may Bible study po. So sabi ko gano'n nung mag-Bible study po kami. Sabi ko doon kay Pastor Ben po noon. Sabi ko, okay lang po ba sa inyo? Pwede po ba kami dito? Kasi sabi ko, hindi po kami tunay na mag-asawa. Kasi ako po yung tipo ng tao na ayaw ko pong maglihim. Kasi ang prinsipyo ko po kasi, magtago man ako sa tao, malalaman at malalaman din nila, nakakahiya lang. At higit sa lahat, ang Diyos na nakakakita, yun yung yung hindi ko talaga ma-accept na nagsisinungaling ako. Kaya hindi po talaga ako marunong magsinungaling na yung itatago ko po kung ano yung sitwasyon ko. Ang katwiran ko po kasi, hindi naman ako sa tao magsusulit. Ikismis mo man ako, okay lang kasi nagkasala ako. Pero sa Diyos kasi ako lagi magsusulit. Yun lang po yung lagi kong iniisip. Tapos sabi naman po ni Pastor Ben, sabi niya, oo naman po te, sabi niya ganun. Kaya sabi niya ganun, kaya nandito tayo, sabi niya sa simbahan, kasi sabi niya simbahan ito, sabi niya ng mga makasalanan. Kaya salamat sa Panginoon kasi tinanggap po nila ako na hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yung yung pagsisimba po namin hanggang ngayon po. Wow, yun praise po. God po. Praise Praise God po, God. doon po sa mga na-share yung naranasan nyo na mga challenges, makikita po talaga na ang Diyos po natin ay hindi tayo pababayaan. Yes, meron tayong mga times na nadadapa tayo, na-stumble po tayo, pero ang Diyos handa lagi at bukas ang kanyang mga kamay para patawarin niya tayo anytime. Kung tayo'y magsisisi at magsisisi sa ating mga kasalanan. Ayun nga po, napakaganda po nung na-share ninyo dun sa journey ninyo. So kung itatanungin ko naman po, balik po tayo sa naging situation nyo nitong pandemic. Nagkaroon po ba ng time sa buhay nyo na naka-experience or nakaramdam po kayo ng hopelessness ngayong pandemic at paano nyo po ito na-overcome sa tulong ng ating Panginoon? Nung time po na nandyan po ako sa Pilipinas, kasi po nung nandyan po ako sa Pilipinas kasi, nag-lockdown po. Ang balik ko po kasi sana April 16. Tapos biglang March 15, sabing ganun March 15 magla-lockdown. So sabi ganun sa akin. Sabi niya bumalik na ka na dito. Sabi niya ganun kasi magla-lockdown. Tapos may kasabay din po kasi akong nagbakasyon sa Ate Evelyn noon. Tapos yung si Ate Evelyn, nag-aasikaso na po siya ng mga papers niya kasi pinababalik na rin siya ng sponsor niya dito kasi mag-lockdown nga daw. Tapos ngayon, nung time na yon,
yung parang, siyempre, sabi ko, babalik na ba ako? Samantalang sabi ko, ilang days ko pa lang sabi ko rito kasi February 28 po kasi ako dumating dyan sa Pilipinas. Sabi ko, babalik na ba ako kaagad? Samantalang sabi ko, kararating ko lang dito. Hindi ko pa nga, sabi ko, nakakasama yung anak kong lalaki. Kasi yung anak kong lalaki po kasi nasa Manila po kasi siya, nagtatrabaho na po kasi siya. Tapos nung nagkita lang po kasi kami nung dumating ako, sa bus terminal na lang kasi sabi niya, ma, dumiretso ka na lang sa Cagayan. Tapos sabi niya gano'n, balik ka na lang ulit dito. So nung time na yon, parang naguguluhan ako na, sabi ko, babalik na ba ako kaagad? Samantalang hindi ko pa nakakasama yung mga anak ko ng matagal. So nung time ko na yon, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala kung ano po yung magiging decision ko. Sabi ko gano'n. So, kumbaga po, pinagkatiwala ko na po talaga lahat kay Lord talaga. Tapos nung time na yon, nagbiglang nag-lockdown na po siya. So, nag-ano po ako, sabi ko, paano kaya? Ang isip ko po kasi noon, yung lockdown na yon, sandali lang. Sabi ko, siguro naman, bago ang flight ko, mag-o-open na ulit ang airport, yung gano'n. So, nangyari po, hindi po nangyari yun hanggang sa natapos na po yung, hanggang sa umabot na rin na yung visa ko po, na expire na siya. Tapos, sabi ko gano'n, Lord, sabi ko, ano ba yung plano mo sa akin? Kasi, sabi ko, kailangan ko pa, sabi kong makabalik kasi sabi ko, may pinag-aaral pa po ako kasi college po kasi yung anak kong babae. So sabi ko, pag nandito ako, hindi ko siguro masusustain kasi medtech po yung kinukuha niya. Kaya nagpe-pray po ako. Pero that time po, na-enjoy ko na rin naman po dyan sa Pilipinas kasi nung nag-lockdown po, dati po kasi sa town po namin kami nag-worship. Doon po kami nag-a-attend ng mga anak ko. Doon pala sa may baba lang namin, may church na doon, kila Pastora. So, pumunta po ako doon, naatasan po kasi ako nandito na mag-exhort ng ng prayer meeting po online. Kaya, wala po kaming Bible doon na Tagalog sa bahay, Ilocano. So, ngayon, pumunta po ako doon kay Pastora na nanghiram po ako ng Bible. Tapos, nung nagkausap po kami, tapos, nung pagka-Sunday po, doon na po kami nag-attend. Tapos nung nag-attend po kami doon, kakaunti lang sila. Tapos sabi ko si Pastora na yung magpipreach. Tapos si Pastora kumakanta. Yung pamangkin ko po na isa, siya po yung kumakanta. Tapos meron lang silang isang gitarista. So sabi ko, dito na tayo mag-worship lagi. Hanggang sa sabi ni Pastora, sino yung gustong pumunta doon sa may bundok? Kasi meron po silang mini-ministeryohan sa bundok po, sa mga Aita. So sabi ko, Pastora, gusto ko pong sumama. So nung sumama po ako doon, parang alam niyo po yung parang doon ko na po na i-prepare ko po yung sarili ko na kung makakabalik ako, salamat sa Lord. Kung hindi, salamat na rin sa Lord. Kasi sabi ko parang binigyan na rin po niya ako ng ministry doon na nandun na ako sa mga Aita na umaakyat. Tapos sa hapon, doon din naman kami sa gawain doon sa baba. So ngayon po, nung time na yon, kasi tapos yung ginawa po namin sa mga bahay po, ang pinagpipray ko po talaga kasi bago po ako umuwi diyan. Sabi ko, Lord, sana sa mga kamag-anak din ako makapag-ministeryo. Kasi po dito po kasi sa Jeddah, meron po kasi kaming dito sa consulate, meron po kasi akong ministry dito sa consulate natin na naging po ako dito, volunteer po kasi ako dito. So siguro din po, yung sa biyaya po talaga ng Panginoon, doon po talaga ako na-overcome ko po yung fear, lahat na po kasi pinagkatiwala ko na talaga kay Lord Kasi sabi ko, Lord, kung loloobin mong makabalik ako sa Jeddah, maraming salamat po. Kung hindi man po, sabi ko, alam ko, prepare mo na ako para dito. Yun po. Kaya naging maluwag po sa akin na matanggap noon na dyan na lang talaga ako sa Pilipinas. Thanks God po kasi ibinalik po niya ako ulit dito kasi after po nung nagkaroon ng flight. Tapos, ang maganda po kasi dito, binigyan nila ng lahat ng mga nakabakasyon that time, yung mga na-expire na po yung visa, in-extend po automatic ng government nila rito. Kaya nung nagkaroon na po ulit ng flight, i-renew na lang yung mga resident permit, ganyan. Tapos pwede na pong bumalik. Kaya ayun po, salamat po talaga kay Lord.
At ayun nga po, no, salamat po sa na-share nyo kanina na journey ninyo kung paano kayo tinulungan ng Lord sa inyong mga napagdaanan dyan sa ibang bansa mula sa pagtatrabaho ninyo hanggang sa yung dalhin po kayo dun sa church kung saan po kayo nakakilala sa ating Panginoon. At ngayon po, hingi po kami ng inyong mensahe para sa mga tagapakinig natin dito sa DZAS. Your message of hope po na yung pandemic. So, ayun po, ang message of hope ko po dito, yung, alam niyo po yung yung word ng Lord dun sa Matthew 6:33 po, na sabi niya, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Mm-hmm. So, yun po yung yung message of hope ko po lagi, na sa totoo lang po, pag si Lord po yung inuna natin, lahat ng bagay ibibigay po niya sa atin. Kasi kahit na anong meron po tayo, kung wala rin po tayo sa ating Panginoon, napakadali po ito na mawala sa atin. Pero kung inuuna po natin si Lord, ang pangako po niya kasi is all these things hindi lang naman ilang things lang yung ibibigay niya, hindi kundi all ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya yun po yung message of hope ko po sa lahat, na lalong-lalo na po sa mga family natin, lalo na sa family ko po. Yun po yung lagi kong sinasabi, na sabi ko, unahin natin si Lord, kasi sabi kong ganon, ang pag-iingat niya, yung siya nating patuloy na maranasan, kasi sabi ko, kahit na may pera ka, napakadaling mawala yan. Walang magagawa, sabi ko, ang pera, ngunit ang Panginoon, siya lang talaga yung may magagawa sa ating buhay. Kaya yun po, panghawakan po natin yung salita ng ating Panginoon. Yun po. Napakagandang paalala po nung sinabi ninyo. So bago po tayo maghiwalay, meron po ba kayong nais batiin dito sa Pilipinas or dyan po sa Jeddah, Saudi Arabia? Ayun po, binabati ko po syempre yung aking mga anak dyan sa Pilipinas. Mag-ingat kayo lagi dyan mga anak. Ganon din po sa aking mga magulang. Binabati ko kayo. Tsaka dito po sa aming pastor po ngayon na sobrang nagpapagal po sa pag-aalaga po dito ng kanyang mga tupa, kay Pastor Joshua, sa mga naging pastor po namin dati, kila Kuya Nar, kila Kuya Joben, kila Kuya Bubot. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tunay na napakalaking bahagi po ninyo sa buhay ko, kasi nahubog po talaga ako dahil sa tulong po ninyo. Yun po. Ayan. With that po, maraming salamat po muli, Miss Ruby Rose, sa inyong time, ng pag-share ng inyong journey, ng inyong storya bilang OFW dyan sa Saudi Arabia. For sure, yung mga kaagapay po nating nakikinig ngayon may napulot na aral, may napulot na inspirasyon na kung paano kumilos ang ating Panginoon sa buhay ninyo at sa journey ninyo, no? Salamat po patuloy kayong pagpalain ni Lord. Ganun din po ang inyong family. Stay safe po dyan and God bless po. Maraming salamat din po. Stay safe and stay blessed po, ma'am. At iyan po ang ating nakapanayam mula sa Jeddah, Saudi Arabia na si Miss Ruby Rose Onarce. Siya po ay 18 years na po nagtatrabaho doon na bilang domestic worker. Kagapay narinig natin kanina at nakita natin kung paano nag-work ang Panginoon sa kanyang journey. Yes, marami siyang times na nabigo, marami siyang failed attempts na mag-ibang bansa, pero sa kahulihan, dinala siya at dinala pa rin ng Panginoon dun sa bansang kanyang kinaroroonan ngayon at napagtagumpayan niya yung mga challenges na kinaharap niya sa tulong ng ating Panginoon. And agree din tayo dun sa na-share niya kanina na wala talagang magagawa ang pera dahil money can do nothing. Yes, it can secure our family, it can secure our future, pero at the end of the day, hindi sa pera, hindi sa estado ng buhay, or sa achievements na nakukuha natin sa buhay ang makakapag-secure ng future natin. Ito'y nasa kamay lamang ng ating Panginoong Hesukristo na siyang pinagmumulan ng ating nag-uumapaw na pag-asa. Lalo na ngayong pandemic, na hindi predictable at hindi tayo sure sa mga nangyayari at sa mga susunod pang nangyayari sa hinaharap. Pero there is one thing na sure tayo at yun ay ang kasama natin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man yung lakbayan natin sa buhay. At bago tayo magtapos kaagapay, saan panig ka man ang mundo ngayon, saan ka man nakikinig ngayon, samahan mo ko sa isang panalangin. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw sa bawat isa.
Lord, maraming salamat po sa nakapanayam namin ngayong umaga na si Miss Ruby Rose. Muli niyong pinatunayan na kayo po ang Diyos na may kontrol ng lahat. Maraming salamat po, Father God, na hindi man kami sure, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan or hindi man kami sure sa mga mangyayari pa sa hinaharap, Panginoon. Pero sure kami, Panginoon, na hindi niyo kami pababayaan. Itinataas po namin sa inyo, Lord God, yung mga OFW at mga kaagapay namin na nakikinig ngayon, na may pinagdadaanan din sa oras na ito o may karamdaman sa oras na ito. Panginoon, pagalingin niyo sila, Father God, at tulungan niyo po sila sa kanilang sitwasyon. Itinataas ko rin po sa inyo, Lord God, yung kanilang mga families, Panginoon, na nandito sa Pilipinas. I pray, Father, na kayo po maging comfort nila. Tulungan niyo po sila, Father God, at i-provide po ang kanilang mga pangangailangan ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. At dito na po nagtatapos ang programang Serbisyong OFW. Salamat po sa inyo at sa lahat ng sumama sa atin ngayong araw na nakinig sa radyo, sa online at sa GCTV, sa Channel 185 sa Signal. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga projects na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, and Nathaniel Peralta. Nagpapasalamat din tayo sa ating RTV, kina Aileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, and Wen Balatukan. Nagpapasalamat din tayo sa ating engineers na si Rafi Bardocchillo, Chris, and Nalds Pagador. At sa ating Bukawi Transmitter site, salamat po sa pag-alalay nyo sa amin sa broadcast. At maraming salamat sa inyo, kaagapay, sa pagsama nyo sa amin ngayong umaga. At magkarinigan po muli tayo next week dito sa programang Serbisyong OFW. Ito po si Absi Di Ferrer na nagpapaalala at nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless po! Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.